Hello, no? So, good morning sa lahat, no? Sa panahon ngayon, no, na laganap na talaga ang technology, mga AI, or lahat, no, ng mga bulaang mga propeta, or ito yung mga propeta ni Satanas, no, na ginagamit niya, ito yung mga tao. Dumadami yung mga vlogger to entertain, no? To entertain sa mga tao upang linlangin ang bawat tao na mapalayo ang puso nila sa Panginoon at doon magpupokus sa mga walang kabuluhan na mga ginagawa dito sa mundong ito, no, ng mga tao. Kasi noon, yung mga pelikula lang or mga soap opera o sa mga TV lamang yung makakasira sa bawat tao. Ngayon, technology na, no? Sa mga cellphone, internet, mga AI. Ito ang ginagamit ni Satanas kung paano niya linlangin ang bawat tao. Hindi lang bawat tao, kundi halos lahat ng tao. Even ang mga tao, no, na mga pinipili ng ating Panginoon or mga the chosen people. No? Mga short videos na makikita natin dito sa mga social media o saan pa man. Ito na talaga yung unti-unting lumalakas sa panahon ngayon kasi pati yung mga tao na may mga kapansanan at mga inosente ginamit din ni Satanas. Kasi itong mga taong ito na may mga kapansanan o anuman ginamit ni Satanas, mas madali itong makaka-attract ng bawat tao. Kasi nga maawa yung mga viewers na ganito ganyan. Hindi alam ng mga tao ng mga viewers na kinuha na pala nila ni Satanas yung mga oras nila. Itong mga taong ito na nag-vlog or mga gumagawa ng mga ganito, binibigyan niya ni Satanas ng mga kayamanan, pera, salapi, or anuman kasikatan. Kasi nga siya nga mismo ang nagsabi doon, di ba, sa Biblia. Sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat, kasikatan, kayamanan, karangyaan, kaningningan ng mundong ito. Kung sasamba ka sa akin, magiging iyo ito. Ayan, binigay sa kanila. And then pagkatapos niyan, gagamitin ka niya kung paano tawagin yung mga tao upang mag-attention or mag-pay attention sa mga ginagawa sa mga kamundong bagay na ito dito sa mundong ito. Sinabi niyan din dito sa sulat no ni John, Apostol John, sa 1 John, no, na darating talaga yung araw no na pipiliin ng bawat tao o ng mga tao na makinig sa makamundong bagay instead sa salita ng Panginoon o sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sinabi diyan ni Apostol Pablo na in the last days, perilous time will come. No, ang mga tao hindi na makikinig sa mga salita ng Diyos, kundi pakikinggan nila yung mga walang kabuluhan na gustong-gusto nilang marinig sa kanilang mga tinga. Magtatawag sila ng maraming mga guro. At ito na ngayon, sa panahon na ngayon ito, hindi lang no na nagsisimula ito, kundi mas lalala pa ito sa mga panahon o sa mga taon na darating. Noon, ang mga kababaihan, no, tago talaga yung mga katawan nila. Pero ngayon, scroll mo lang sa bawat social media, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Reels, sa kahit saan, no, nakikita mo na yung mga babae, no, ng mga prostitute. Hindi lang prostitute, kundi nakapanty, nakabra. Kasi sa pamamagitan ng mga bagay na ito, sa mga social media apps na ito, kikita sila. Ang hindi alam ng bawat taong ito, na sila pala ay nagiging instrumento ni Satanas kung paano wasakin ang sangkatauhan. Kung ikaw, isa sa mga tao ginagamit sa mga ganyan ni Satanas, ano mangyayari sa iyo pagdating ng panahon? Yayaman ka nga, magkaroon ka ng pera, magkakaroon ka ng magkarang sasakyan, magandang bahay. Pagdating ng araw, may inihanda na pala ang Panginoon para sa iyo kaparusahan. Dubli-dubling init at apoy. Kasi nga, ikaw yung dahilan kung bakit ang tao
napapalayo sa Panginoon. Nagkakasala ang tao dahil nga sa pag-atensyon sa mga bundong bagay nito. Ang sinabi dito sa kasulatan, no, huwag niyong ibigin ang mundong ito. Ang taong magmamahal sa mundong ito o iibig sa mundong ito o sa mga bagay sa mundong ito ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan, ang tao na yan nagiging kaaway ng Panginoon. Kaya sa bawat tao na gumagawa ng mga makamundong bagay, lagi nilang sinusubukan ng Diyos. Kasi every time nagagawa ang isang tao ng makamundong bagay, a-attract yan, tatawag yan ng iba pang mga tao sa mundong ito upang makinig sa kanya, manood sa kanya, gagaya sa kanya. Kaya imbis na ang tao, no, na tatawag sa bawat tao to repent sa mga kasalanan, ini-encourage pa nila ang bawat tao na gumawa rin ng kasalanan katulad nila upang maparusahan din pagdating ng araw. So, lagi po tayong mag-iingat. Kasi sa mga araw pang darating, mas lalala pa ang kasalanan. Kung ngayon, halos hindi mo na mapigilan, pati mga bata ngayon, mga inosenteng mga bata, 6 years old, 5 years old, 3 years old, wala na. Yung mga magulang mismo ang siyang papatay sa kanilang mga anak. Sa anong paraan? Sa mga social media apps, sa mga gadgets, sa mga technology, sa mga AI, sa mga media, sa mga movies, mga games. Kung ikaw isang magulang, binigyan mo ng mga technology yung mga anak mo sa ganitong paraan, ganyan. Bata pa lang yung anak mo, pinapatahak mo na sa daan ng kamatayan, daan ng kaparusahan. Sa oras ang isang bata, matutunan niya kung ano ang tama at mali. Makapagpamili na ang isang bata kung saan siya dadaan. Kung ang isang bata, mula sa pagkamulat niya, tinatahak mo or minumulat mo na siya sa makamundong bagay, technology. Paglaki ng bata na yan, kontrolado na yan ni Satanas. Sarado na ang puso at isip niyan, mahirap na yang turuan, mahirap na yang ibalik. Maliban na lang kung ang Panginoon na siyang magbabago sa kanya. Kaya ngayon, maraming mga bata ang disobedience. Kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pablo, in the last days, perilous time will come. Darating yung pinakamahirap na panahon. Ang mga bata, walang galang sa mga magulang, sakim. So ito na yung panahon na ito. So ang dapat para sana sa mga bata ay turuan na siya to walk with God. Para sa ganitong paraan pa lang, sa bata pa lamang siya, mahihinog na yung isip at puso niya na maglingkod sa Panginoon. Na hindi siya masanay sa makamundong bagay na ito. Pero kung bata pa lamang siya, hinihinog mo na siya sa makamundong bagay na ito. Pagdating ng araw niya, ang bata mo na yan, magiging disobedience na yan. Wala nang ibang kikilananin na yan na tama, kundi ang mali. Magiging sakit yan sa ulo mo, iiyak ka pagdating ng araw. Kasi nga, wala eh. Hindi na siya tumatahak sa tamang daan. Once ang isang bata, mali ang daan na tinatahak niyan. Hindi na alam kung ano ang tama niyan. Kahit utusan mo pa yan magugas ng plato, pinggan. Hindi mo na mautusan yan. Lagi yan nakaharap sa cellphone. Kasi nga, yung isip at puso niya, kontrolado na ni Satanas, nagdidilim na. Hanggang sa kamatayan, yung bata na pag hindi mo maitutuwid. Kaya, ang kasamaan sa mundong ito ay hindi talaga matigil-tigil dahil nga sa mga technology at internet. No, lahat ng uri ng kasamaan makikita mo na yan dyan. Kasakiman, lahat. Mga advices na mga mali-mali na hindi naman talaga ina-adapt na bawat tao na. At sinusunod. Kaya ang kasamaan dito sa mundong ito ay hindi mapigilan. So hanggang dito na lang, no, maraming salamat and God bless everyone.